Dora, bukas piyesta na sa kasunod na barangay. Gusto mo pumunta? Balita ko bigatin daw ang mga palaro doon eh. Bukas na ba yun? Parang kailan lang mula nung nabalita akong nanalo daw sa bingguhan si Aling Vicky ah. Oo nga eh. Pero alam mo ba, sabi ni nanay sobrang laki daw ng premyong nakuha ni Aling Vicky doon. Yun nga yata ang rason kung bakit umalis na siya dito sa atin eh. Siguro nga. Kahit sino nga napapansin yung biglang pagkahilig ni Aling Vicky sa mga mamahaling alahas. Tsaka kilalang maraming utang yon. Kahit nga sa nanay mo nun eh, may mga porsyentuhan siya, di ba? Pero tingnan mo, sa isang iglap biglang nabayaran lahat. Kaya nga, pumunta na tayo. Gusto mo magdala ka pa ng paninda? Tutulungan kita. Malay mo makapanalo tayo ng isang laro doon. O ano, payag ka na. Sigurado ka ba na gusto mo talagang pumunta doon? Hindi ka ba naku-curious? Simpleng piyestahan lang naman yon. Bingguhan at color games na meron din naman dito tuwing piyesta. Pero pag sa kanila, para kang nanalo sa loto sa premyo. Paano kung may malalim palang dahilan yon o kaya naman may kapalit? Nasubukan niyo na ba maglaro ng bingo o dumayo sa piyestahan para makihalubilo sa iba at makisaya? Paano kung ang simpleng laro ay isa palang patibong para makuha ka at ikaw naman ang magiging laruan nila? Ano ang gagawin mo? I-comment ang inyong sagot para mabasa ko dahil kung isa ka sa mga taong minsan nang naatid ng simpleng bingguhan sa piyestahan kagaya na magkaibigang sina Gab at Donna, mas mabuti kung mapakinggan nyo ang kwentong ito dahil baka ang akala nyong premyo ay isa palang sumpa. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Crystal, isang high school student na kasalukuyang gumagawa ng research tungkol sa mga folklore sa Pilipinas para sa aking assignment. Dahil dito, sinubukan kong lapitan ang aking lola Donna. 83 years old na po siya ngayon at medyo mahina na rin ang katawan. Ngunit isa siya sa mga taong nagsasabing napatunayan niyang totoo ang mga aswang at iba pang nilalang ng dilim. Kabilang na ang sigbinan. At ang karanasan niya noong taong 1966 ang ibabahagi ko po sa inyo. Noon may mga usap-usapan daw na may mga nilalang na tumulong sa mga katipunero para mapalayas mula sa Pilipinas ang mga mananakop na Hapon. At kahit matagal na panahon na rin ang lumipas, nanatili pa rin daw sa mundo ang mga nilalang na yun. Ayon pa kay Lola, kahit ilang taon ang dumaan, hindi nawala ang mga kwentong ito. Mga kwentong naging ugat ng paniniwala ng mga tao sa mga nilalang sa dilim tulad ng aswang. Pero dahil wala namang matibay na ebidensya tungkol sa pag-iral nila, unti-unti itong naging mga kwentong panakot na lamang. Mga salaysay na ginagamit ng matatanda para takutin ang mga bata. Sa puntong yon, maging si Lola Donna ay hindi na rin naniniwala. Ngunit dahil lamang sa simpleng pagdalo niya sa isang piyesta at sa paglalaro niya ng bingo, tuluyang nabalik ang kanyang paniniwala. Ang daming tao. Mas maganda nga yun. Paniguradong magbebenta lahat yung mga isaw mo. Pag naubos agad dyan, makakapaglaro tayo na mas maaga. Puro naman laro nasa isip mo. Alam ba ng nanay mo na nandito ka? Oo naman. Eto nga pinadala niya ako ng pampaswerte. Ano yan? Pisong butas? Oo, sabi ni nanay, pampaswerte daw ito ni Lolo noon tuwing magsusugal siya. Bah, ayos yan ah. Sana naman swertehin ka nga. Para naman madamay mo naman ako sa pagyaman mo. Ano ka, siniswerte? Pag nanalo ako dito, aalis din ako. Parang si Aling Vicky. Napakadamot talaga oh. Ito naman biro lang. Siyempre, pampaswerte natin to pareho. So paano? Magayos na tayo ng paninda para maubos agad to. At na ako maglaro. Sige na nga. Oh, etong tolda. Buksan mo na yan at iayos para may pangsangga tayo kahit ulanin. Sige. Ako nang bahala dito. Nga pala, may iba ako. Medyo nagtataka rin kasi ako eh. Nagtataka? Saan? Bakit mo bumalik ka ulit dito? Sundalo ka na dapat, di ba? Bakit hindi mo pa tinuloy? Yun ba? It's a long story. Di pa eksiin mo para naman malaman ko. Ilang taon ka kayo nawala nun, tapos biglang sumulpot ka na lang ulit.
Tapos ngayon taga-singil ka na lang ng mga pautang ng nanay mo. O di naman kaya wala kang ibang ginawa kundi bumuntot ng bumuntot sa akin. Ay, basta sa madaling salita, may nakilala ako noon. Siya yung dahilan kung bakit tumatakas ako sa kampo. Na siyang naging rason kung bakit ako napatalsik. Hulaan ko. Babae yan, no? Oo, Tinasabi ko na nga ba. Madadala mo sa loob yung pagiging babaero mo eh. di naman ako babaero. Oo kaya. Gusto mo isa-isahin ko pa mga naging kasintahan mo nung nag-aaral pa tayo. Oo na. Pero hindi na ako ganun ngayon. Simula nung makilala ko siya. Pakiramdam ko, hindi ko na kaya pang magmahal ng iba. Ang sagwa naman pakinggan, lalo na kung galing sa'yo. Oh, akala ko ba gusto mong ikwento ko? Oo nga, pero hindi ko inakala na babae talagang rason. Pag umibig ka na, maniniwala ka na pwede talagang maging rason ang pag-ibig para sumuway ka sa patakaran. At talagang inadamay mo pa ako, ha? Tanong ka kasi ng tanong eh. O sige na, mag-ayos ka na dyan. Tutulungan na kita mag-ihaw dito para matapos na tayo. Naiiling na lang daw si Lola noon, Sir Jupiter, at hindi na nakipagtalo pa. Sabi niya, pasimple na lang niyang pinagmasdan si Lolo Gab habang abala itong tumutulong mag-ihaw ng isaw. Nang magsimula ng maglapitan ng mga customer, naging abala na rin sila pareho at nag-focus na lang sa pagtitinda. Lumipas ang 2 oras, halos kakadilim pa lamang daw noon ay ubus na ang paninda nila. Nagsimula nang magbukas ang mga palaro sa paligid at si Lolo Gab naman ay halos hindi mapakali sa pagmamadali na tulungan si Lola sa pag-aayos ng kariton. Nang sa wakas ay mailigpit nila ang lahat, magkasama silang naglakad papunta sa peryahan. Halos kumislap daw ang mga mata ni Lola nang makita niya ang dami ng palaro. Mga iba't ibang ilaw na minsan lang niya nakikita sa isang taon. Pati ang mga rides na hindi pa niya kahit kailan nasusubukang sakyan. Pero dahil abalang-abala si Lolo Gab sa paghahanap ng palarong maaaring salihan, wala nang nagawa si Lola, kundi sumunod sa kanya. Sa dulo ng peryahan, nakita nila ang ilang bakanting upuan sa bingguhan. Sa kabila naman ito ay ang color game na agad nagpakislap sa mga mata ni Lolo Gab. At dahil ang tanging layunin nila ay umuwi na may dalang premyo, nagpasya siyang maghiwalay muna sila ng laro. Si Lola Donna sa bingguhan at siya naman sa color game. Sa madaling salita, lumapit na sila sa kanya-kanya nilang sasalihang palaro. Umupo si Lola Donna sa harap ng card para sa bingo at agad na naglagay ng taya. Nagsimula ang laro sa karaniwang halaga at ilang beses siyang nanalo kaya tuluyan na siyang nainganyo at hindi na umalis sa kanyang pwesto. Halos sumigaw siya sa tuwa nang maging triple na ang dala niyang pantaya at nung tumatagal na ang laro, bigla ring tumaas ang taya. Pero dahil sa pakiramdam ni Lola Donna na swerte talaga siya, hindi siya umatras. Itinaya niya ang lahat ng kanyang pera, pati na ang benta niya ng isaw noong gabing yun. Habang pigil hininga siyang nagdadasal na sana ay makuha pa rin niya ang susunod na swerte. Sa letrang B, 11! Bingo! Wow! Panalo ko! Panalo ko! At may maswerteng nakakuha ng jackpot. Anong pangalan mo, Iha? Donna po! Nako, napakaswerteng bata mo naman, Iha. Ako nga pala si Bitoy. Salamat po, Mang Bitoy. Hindi nga po ako makapaniwala na nanalo ako eh. Sa itsura mo palang, Iha, mukhang nakakabit na talaga sa iyo ang swerte. Dahil dyan, ikaw ang nakakuha ng ating jackpot. Salamat po. Paano ko pa pala makukuha ang premyo? Sabi niyo po kanina magiging triple yung taya ko, hindi po ba? Oo naman, Iha. Sandali. Dahil may panalo na, isasarado ko muna itong bingguhan. Pagkatapos, sasamahan kita papunta kay Madam Heli. Siya ang magbibigay sa iyo ng premyo mo. Sino po si Madam Heli? Si Madam Heli, siya ang may-ari nitong peryahan. Kaya pag may nananalo ng malaki, kagaya mo, siya ang nagbibigay ng premyo. Pero may pwesto po kasi ako dito ng paninda ko kanina eh. Tsaka yung kaibigan ko po, kailangan ko muna magpaalam. Hindi po ba pwedeng dito na lang kunin yung premyo? Ano ka ba naman, Iha? Mas mabuti kung kay Madam ka mismo kumuha. Pag nakita ka nun,
paniguradong dadagdagan pa niya ang premyo mo. Talaga po? Oo naman. Siguro naman may mga nakilala ka rin sa inyo na naglaro ng peryahan dito. Yumaman ka agad, di ba? Opo, may kakilala nga po ako. Oh, di ba? Hindi naman sila yayaman ng ganun kung hindi dahil kay Madam. Natutuwa kasi siya sa mga nananalo. Dahil kasi naman, bihira lang yung magtataya ng malaking halaga. Pag nalaman pa niya ang kwento mo na tendera ka ng isawan, ay, paniguradong maantig yun sa'yo at dadagdagan pa ang premyo mo. Paano niyo po nalaman na isaw ang paninda ko? Hindi ko naman po sinabi sa inyo, di ba? Ay, ano kasi? Naamoy ko kasi sa'yo, Iha. Oh, paano? Sasama ka na sa akin? Sige po. Sa kanya na po ako kukuha ng premyo ko. Ayan, oh. O siya. Dito ka lang, Iha, ha. Sasaraduhan ko muna tong bingguhan. Ay, sige po, salamat po. Nakatayo lang si Lola Donna sa isang tabi, tahimik na nag-aabang kay Mang Bitoy na abala sa kanyang ginagawa. Habang nakatingin siya sa paligid, bigla niyang napansin si Lolo Gab na hindi kalayuan. Nakatingin siya noon, nakalikom ang mga kamay at sumusunod sa dalawang lalaki na mukhang crew rin ng perya. Dahil pareho ang suot nila kay Mang Bitoy na siyang humahawak ng bingguhan. Susubukan sana niyang magpaalam sa matanda para magsabing aalis, ngunit naisip niya noon na baka hindi siya payagan. Kaya nagmadali siyang sumunod kay Lolo Gab. Gusto sana niyang kasama siya sa pagkuha ng premyo, ngunit nagulat na lamang siya nang biglang hindi na niya alam kung saan lumiko ang dalawa. Maraming tao sa paligid, magulo at mahirap humanap dahil tanging mga kumikislap na ilaw ng perya ang nagsisilbing gabay sa kanyang mga mata. Habang sinusubukang abutin ang kanilang mga yapak, naramdaman ni Lola Donna ang kaba sa dibdib. Baka maiwan siya ni Mang Bitoy, kaya napilitan siyang bumalik sa bingguhan, bitbit ang pag-aalala at kuryosidad sa nangyayari. Oh, Iha, saan ka galing? Pasensya na po. Nakita ko po kasi yung kaibigan ko kanina na dumaan. Susundan ko sana kaya lang ang bilis nilang nakaalis. Naku, sayang naman. Hindi mo nabutan si Madam Heli. Galing dito kanina. Makilala ka na sana niya. Talaga po? Babalik po siya? Hindi eh. Pero nabanggit na kita sa kanya. Yun nga lang, mukhang may ginagawa pa siya ngayon. Kaya mamaya, pagsalubong sa piyesta, bumalik ka dito at isasama na lang kita sa bahay niya. Sige po, Mang Bitoy. Salamat po. Huwag ka mag-alala, Iha. Makukuha mo ang premyo mo. Masyado lang talaga maraming bisita, kaya medyo abala pa si Madam. Okay lang po. Sige po. Babalik na lang po ako mamaya. Siya, sige. Dahil naiwan siyang mag-isa, wala nang ibang pagpipilian si Lola Donna noon kundi hanapin si Lolo Gab, Sir Jupiter. Sa kabila ng dami ng tao at nakakabinging ingay ng paligid, ilang oras na lang ay papatak na ang hating gabi at ang mismong pagsalubong sa piyesta. Sinikap niyang hanapin siya. Naglakad siya sa bawat sulok ng perya, nagmamasid sa bawat atraksyon sa mga ilaw na kumikislap na parang naglalaro sa dilim ng gabi. Ngunit kahit saan siya tumingin, wala na si Lolo Gab sa kanyang mga nakagawiang pwesto. Para bang bigla nang nagsarado ang lahat ng palaro at naiwan na lamang ang ilang rides na tahimik na nagkikislapan sa malabong ilaw. Unti-unti naramdaman ni Lola Donna ang kaba na unti-unting tumataas sa kanyang dibdib. Halos nalibot na niya ang buong perya pero hindi pa rin niya makita si Lolo Gab. Sinubukan niyang magtanong sa ibang ngunit karamihan ay abala sa kani-kanilang gawain at tila hindi siya pinapansin. Habang nagmamadali at nag-aalala, hindi niya namalayan nang mapagkaguluhan siya ng tao sa paligid. At sa isang iglap ay natapakan ng laylayan ng kanyang bestida dahilan para siya ay matumba sa malamig at matigas na lupa. Ano ba? Mag-ingat ka naman sa paglalakad mo. Nakakaapa ka na eh. Pasensya na, miss. Nakaharang ka rin kasi sa daan eh. Tsaka paurong ka maglakad, hindi kita napansin. Kainis. Nadumihan tuloy ang damit ko. Marami namang mga panindang damit dito. Pwede kitang ibili.
Bakit mo naman gagawin yun? Manyak ka ba? Gusto mo ako magpalit dito sa perya? Kaya mo sinadyang daanan ako, ganon? Sobra ka naman, miss. Di naman ako manyakis. Papalitan ko na nga ang damit mo eh. Eh di manyak ka nga. Inis na pinagpag ang laylayan ng bestida ng lola ko noon nang biglang dumaan ang isang grupo ng mga kabataan at lalo silang nasiksik sa dami ng tao sa paligid. Tumama ang katawan ng isang lalaki kay Lola Donna at sa sobrang siksikan, hindi niya alam kung paano siya makakalayo sa lalaki. Habang nahihirapan siyang makagalaw, napansin niya ang simpleng ngiti ng lalaki, isang ngiting tahimik. Hindi mayabang pero hindi rin maikakailang nakakahumaling. Kitang-kita rin niya ang makisig nitong katawan, ang maayos na pagkakalikot ng buhok na tila sinadya pang lumabas mula sa sombrero niyang suot. At bawat galaw nito ay hindi nakalagpas sa mata ni Lola. Hindi lang yun, kumpara sa mga karaniwang pananamit na nakikita niya sa kanilang barangay, halata ang karangyaan at maayos na pinanggalingan ng lalaking yun. Mestizo at maayos ang postura. May kaakit-akit na aura ng kapangyarihan sa simpleng tindig. Hindi tulad ni Lolo Gab na sa pananamit pa lang ay halata ang pagiging trabahador at ang pagsisikap sa pang-araw-araw na buhay. Biglang napahiya si Lola Donna, Sir Jupiter, at nang makadaan ang tao sa paligid, itinikom niya ang bibig at pinigil ang sarili na sigawan ng lalaki. Kahit nasa loob-loob niya, gusto niyang iparamdam ang kanyang pagkabigla at pagkakagulat. Pasensya na ulit. Sige, pinapatawad na kita. Pero sandali, may hinahanap kasi ako eh. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi. Sigurado ka ha? Baka makatulong ako. Ano bang hinahanap mo? Hinahanap kong kaibigan ko. Naglalaro lang siya kanina ng color game. Pero nakita ko siyang isinama ng mga tauhan ni Madam Heli. Sigurado ka ba? Oo. Sige, sumama ka sa akin. Alam ko kung saan siya posibleng isinama ng mga tauhan ni Madam Heli. Talaga? Naku, Oo. salamat naman. Pasensya ka na kanina kung nasigawan kita. Nag-aalala na kasi ako sa kaibigan ko Wala eh. yun. Ako nga pala si Emilio. Ako naman si Donna. Mukhang bago ka rito sa barangay namin ah. Paano mo naman nasabi? Hindi kasi kita namumukaan. Naku, alam ko na yung mga ganyan. Ganyan na ganyan din yung kaibigan kong si Gab eh. Lahat ng babae sa barangay namin kilala niya. Kayo talaga mga lalaki, no? Sinasabi mo bang babaero ako? Huwag kang mag-alala, sanay na ako sa mga ganyan. Kaya hindi mo na kailangan itago pa. Tsaka di ba nga sabi ko sa'yo, babaero din yung kaibigan ko kaya naiintindihan kita. Mahirap nga namang mamili ng isang babae sa dami ng pagpipilian, di ba? Mukhang nagkakamali ka ng tingin sa akin daw na. Hindi ako babaero. Sus, narinig ko na yan eh. Hindi nga. Kilala ko lang ang lahat ng tao sa barangay dahil ang nanay ko, ang kapitan dito. Talaga? Sabi ko na nga ba, nakmayaman ka eh. Hindi naman ako mayaman. Ang nanay ko ang mayaman. Anak lang naman niya ako eh. Ganun na rin yun. Ikaw bahala. Kung yan ang paniniwala mo, hindi kita gagawing sinungaling. May mga ganon. Teka, saan ba tayo pupunta? Alam mo ba talaga kung saan posibleng nandun yung kaibigan ko? Kung kasama siya ng mga tao ni Madam Heli, iisa lang ang lugar kung saan siya dinala ng mga yon. Saan? Dito kasi sa amin. Pagpasok ng piyesta, sinisimulan namin ang kakaibang palaro. Palaro? Oo, Akala ko ba tapos na kasi may mga panalong na daw. Nagligbit na nga si Mang Bitoy kanina eh. iba ito. Kaya isinasara ang ibang mga laro para dito lahat pumunta ang mga tao. Libre naman kaya gusto ni Madam na lahat makapanood. Ganon? Parang napaka-espesyal naman yata ng laro na yan. Ano bang laro yun? Malalaman mo mamaya. Oh, Donna! Ay bakit nandito ka? Eh di ba sabi ko na sa'yo, hintayin mo na lang ako babaya. Nandito po ako kasi hinahanap ko po yung kaibigan ko. Nako, Emilio. Ano rin ang ginagawa mo dito sa labas? Kanina ka pa hinihintay ng nanay mo sa loob. Nako, tigas talaga ng ulo mong bata ka. Mang Bitoy naman. Lumabas lang ako para makisalamuha naman sa mga bisita ng barangay natin. Magkakilala kayo? Oo. At
mukhang magkakilala din kayo. Akala ko ba hindi ka taga rito? Hindi nga. Pero nanalo kasi ako sa bingguhan kanina eh. Sasamahan daw ako ni Mang Bidoy pagkuha ko ng premyo kay Madam Heli. Nanalo ka sa bingo? Oo, sobrang galing ko nga eh. Effective talaga yung pampaswerte ng nanay ni Gab. Ay, mamaya na kayo magkwentuhan. O ikaw, Emilio, pumasok ka na sa loob. Kailangan ka ng nanay mo. At ikaw naman, Donna, halika. Nandito ka na rin naman. Dito ka na maghintay kay Madam Heli. Teka, sandali po. Pupuntahan muna namin yung kaibigan ko. Hindi ba, Emilio? Huwag kang mag-alala sa kanya, Donna. Sigurado ako, sumali siya sa laro na tinutukoy ko kanina. Sigurado ka ba? Oo, huwag kang mag-alala. Eh di naman bata ang kaibigan mo, hindi ba? Maliit lang ang barangay na ko. Hindi siya maliligaw. Kung sa bagay. Halina kayo. Pasok na muna sa loob. Ikaw, Emilio, nasa taas ang nanay mo. Sumunod ka na. Ikaw naman, Donna, maupo ka muna dito. Hintayin mo ang pagbaba ni Madam Heli. Sige po. Muling naiwan si Lola Donna mag-isa noon. Nakaupo sa mahabang sofa na may kulay brown na sapin. Pagkaupo pa lang niya nakarinisan ng maliit na yabag na ikinakilabot niya at tatayo na sana siya nang biglang tumalon mula sa labas ng bintana ang isang batang lalaki. May hawak itong baril na gawa sa kahoy, saglit siyang napatitig bago siyang nginitian ng bata, na agad namang nagtatakbo paakyat sa hagdan. Napangiti si Lola Donna sa eksena at sa katahimikan, hindi niya napigilang ilibot ang paningin sa paligid. Sabi niya ang bahay ni Madam Heli noon ay tipikal na bahay ng mga mayayaman sa panahong yun. Gawa sa sementadong pader, makapal na tabla ng nara sa sahig at malalaking bintana na gawa sa kapis. Palibhas at lumaki sa hirap ang lola ko noon, Sir Jupiter, hindi niya mapigilang mamangha sa kabuuan ng bahay. Kung gaano ito kalaki at karangya sa kanyang mata, yun ang dahilan kung bakit hindi niya namalayan na mula sa unang palapag ay bumaba si Madam Heli. Natauhan na lamang siya na biglang tumikhim sa kanyang harapan. Bigla siyang napatayo ng tuwid, napatingin sa mataas na babaeng nakapusod ang buhok. Nakasuot ito ng magandang tela ng bestida at may hawak na pamaypay sa kamay. Sa gilid niya ay nakatayo si Mang Bitoy, bahagyang nakatungo ang ulo. Sa likod naman ng babae ay nakatayo ang dalawa pang tao. Isa rito ay ang kakikilala ni Lola noon na si Emilio at ang isa pa ay isang babae na halos kaedad lang ni Lola. Ikaw ba si Donna? Yung nadalo sa bingo kanina? Ako nga po. Magandang gabi po, madam. Tamang-tama at nandito ka na. Halika, sumama ka sa amin sa hapag. Sabay-sabay nating salubungin ang fiesta. Naku, hindi na po, madam. Nakakahiya naman po. Okay lang po akong maghintay dito. Huwag kang mahiya, iha. Tayo-tayo lang naman. Isa pa, gusto rin kitang makilala ng mabuti. Ganun po ba? Maraming salamat po. Walang anuman. Nga pala, sila ang mga anak ko. Si Emilio, ang panganay. Kilala mo na raw, sabi ni Kuya Bitoy. Opo, kanina lang po kami nagkakilala. Ito naman si Victoria, ang nag-iisa kong anak na babae. At ang bunso ko naman si Antonio, 8 taong gulang. Siguro kung saan-saan na naman tumatakbo yon. Kapag may nakasalubong kang batang makulit, siya na yon. Opo, nakita ko nga po siya kanina. Ay nako, yung batang yon. Pasensya ka na kung naistorbo ka man niya sa paglalaro niya. Natural lang naman po yun sa mga bata. Wala pa po silang masyadong iniisip kundi ang paglalaro pa lang at mag-ingay. Mukhang sanay ka sa mga bata ah. May anak ka na ba, iha? Naku, wala pa po. Dalaga pa po ako, pero panganay po ako. Kaya marami akong inaalagaan na mas bata sa akin. Kaya pala. Alam mo, mas gusto ko talagang nananalo ng malaki yung mga taong alam kong nangangailangan. Mas nagkakaroon ng saysay ang negosyo. Kapag ganoon, Ang saya nga po ng palaro dito, ibang-iba sa amin. talaga, ano naman ang pinagkaiba sa tingin nyo? Sa amin po kasi normal lang ang taya. Dito tumataas habang patapos na. Tapos nagiging triple pang panalo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Si Emilio ang nakaisip niyan. Talaga, Emilio? Ang galing mo naman. Salamat. Ay, upo ka dito.
Iurong ko ang bangko para sa'yo. Salamat. Kuya Bitoy, pakihain na ng mga pagkain. Ay, opo madam. So, mabalik tayo. Paano ka pala napunta sa barangay namin? May kakilala ka ba rito? Ay, naku, wala po. Trip lang po namin ng kaibigan kong dumayo para makapagbenta at makasali sa palaro. Sikat po kasi dito na malaki ang premyo. May kasama ka palang kaibigan. Nasaan siya ngayon? Bakit hindi mo isinama? Nagkahiwalay po kami kanina. Huli ko po siyang nakita kasama ng mga tauhan niyo sa color game. Ibig sabihin po ba panalo din siya? Hindi ko pa masasabi. Hindi ko pa nakakausap ang mga tao ko. Si Kuya Bitoy kasi, pinsan ng asawa ko yan. Kaya, mabilis kanyang nailapit sa amin. Pero huwag kang mag-alala. Kung nanalo rin ang kaibigan mo, bukas makukuha niya ang premyo niya. Ganun po ba? 12 na po, nanay. Ay, tamang-tama. Handa na ang pagkain. Alina kayo. Salubungin natin ang fiesta. Pagkasabi noon ni Madam Heli, dumating ang mga katulong at isa-isa nilang inilapag ang mga plato sa harapan ni Lola Donna. Hindi mapigilan ni Lola Donna ang bahagyang pagtaas ng kilay at hindi maalis ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Tila ba buong katawan niya ay nakatingin sa plato. Pagbukas ng bawat plato, bumungad sa kanya ang malalaking hiwa ng karne. Sariwa pa at may kaunting dugong kumikislap sa ilaw ng chandelier. Sa tabi nito, maayos na nakapwesto ang sari-saring gulay, parang eksaktong nakikita lamang sa mga front cover ng cooking magazine na dati-rati tanging sa papel niya lang nakikita. Hindi niya alam kung paano kakainin ang hilaw o bahagyang luto pa lamang na karne, ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan at kaunting takot, ramdam niya ang kakaibang kasiyahan at pagpapasalamat. Naalala niya ang sarili niyang simpleng buhay, ang hirap sa araw-araw at sa gabing yun para bang nagbukas ang pinto sa ibang mundo. Hindi lang siya nanalo sa bingo kundi nakilala pa ang mayamang pamilya na may-ari ng perya at harap-harapan niyang natikman ang mamahaling pagkain na sa normal niyang buhay malamang ay hindi niya kailanman matitikman. Sa isip niya, Sir Jupiter, yun daw ang gabing hindi niya malilimutan. Mukhang sanay kang kumain ng ganitong karne, Donna. Hindi naman. Ngayon nga lang ako nakatikim nito eh. Kumusta naman ang lasa, Iha? Naku, masarap po. Siguro mas masarap pa po kung hindi po masyadong hilaw. Konting luto pa po siguro. Rare steak ang tawag dyan. Rare steak? Oo, hindi pa yun masyadong kilala sa lugar natin pero paborito namin yan. Kung gusto mong mag-aral kung paano lutuin ito, Iha, kay Victoria ka lumapit. Siya ang guro ng sikat na lutong ito nung nag-aaral siya sa Maynila. Yun nga lang, naalis siya sa kanyang pag-aaral dahil sa lalaki. Ay nako. Tuwing naaalala ko yon, hindi pa rin ako makapaniwala na nasayang lamang ang ilang taon dahil sa lalaki. Totoo nga po siguro kasi sabi ng kaibigan ko, kapag nagmahal ang tao ng totoo, pwede talagang maging dahilan para sumuway sa mga patakaran. Para makasamang kanilang minamahal. Mukhang masyadong malapit ka sa kaibigan mong yun, Donna. Kanina mo pa siya nababanggit. Nako, oo. Kababata ko kasi yun. Kung hindi nga siya umalis nun para sa training niya bilang sundalo, hindi talaga kami maghihiwalay. Ha? Sundalo siya? Hindi eh. Napatalisik din siya sa kampo dahil sa babae. Katulad ng nangyari kay Victoria. Busog na po ako, nanay. Aakyat na muna ako sa kwarto ko. Naku, naghalit yata sa akin si Victoria. Pasensya na po, madam. Hindi ko naman po intensyong makasakit. Nagkukwento lang naman po ako. Huwag mo lang problemahin yon. Wala nang umuwi siya. Ganyan ang ugali niya. Siya nang ang mali. Siya pa ang galit kapag naaalala ang kanyang mga palpak na desisyon sa buhay. Tapusin na lang natin ang hapunan. Mamaya, sumama ka sa amin sa panunod ng huling palaro. Yan na ba yung ginikwento mo sa akin kanina? Oo, yun na nga yun. Sayang, hindi ko kasama si Gab. Nakapanood rin sana siya. Malay mo naman, magkita kayo dun. Maraming tao ang pupunta. Baka nga lahat eh. Kaya paniguradong maiinggan nyo rin siyang sumama. Kung sa bagay nga, tama ka. Natutuwa ako sa inyong dalawa. Mukhang ang bilis ninyong nagkasundo. Ako nga pong namamanga sa pamilya nyo. Kahit mayaman po kayo, kinakausap nyo ko. Sa amin po kasi, kapag umangat lang ang buhay, hindi na namamansin ng mga tao. Nako, masanay ka na sa mga tao, Iha.
Bihira na lang ngayon ang mapagkumbaba. Pero ikaw, paniguradong pag nakuha mo ang premyo mo, hindi sasama ang ugali mo. Halata naman sa pagkatao mong napalaki ka ng maayos ng mga magulang mo. Nako, salamat po. Hindi ko nun po talaga gusto yung maging masama dahil lang sa pera. Oo nga pala. Dahil usapang premyo na rin naman tayo, triplihin ko ang halaga ng premyo mo, Iha. Oh. Tulong ko na rin sa pamilya mo. Talaga po. Nako, salamat po, madam. Maraming salamat po. Siguradong matutuwa po ang mga kapatid ko at magulang ko kapag nalaman nila to. Ay, naku, walang anuman, Iha. Masayang tinapos ni Lola Donna ang kanyang pagkain. Hindi siya nagtira sa panghihinayang at hiya kahit busog na siya noon. Sabi pa niya pagkatapos ng hapunan, sama-sama silang lumabas ng mansyon papunta sa huling laro na tinutukoy nila. Wala siyang kaalam-alam sa susunod na mangyayari. Para sa kanya noon, sunod-sunod talaga ang swerte niya at yun ang simula ng kanyang pag-asenso sa buhay. Pansamantala nakalimutan na rin niya si Lolo Gab. Nakontento na siyang isipin na posibleng magkita na lang sila sa huling laro dahil dun naman lahat papunta ang mga tao. Kilala rin niya si Lolo na hindi mapipigilan ng sarili na makiusyoso sa mga ganung bagay. Kaya naman, dahil kasama siya ng pamilyang may-ari ng perya, nakapwesto siya sa unahan. Ang paligid ay bago sa paningin ni Lola Donna noon. Sabi niya para itong malaking basketball court na may mga bangko na nakahanay pa itaas para sa mga manonood. Pero sa gitna ay may malaking kulungan, gawa sa makakapal na kawad o chain link fence. Sarado rin ng barbed wire ang itaas nito, para bang talagang iniiwasan na may makapasok. Sa dulo nakakita siya ng malaking pintuan na itim ang kulay at sa kabilang dulo naman ay katamtamang laki ng pinto na gawa sa kahoy. Tumunog bigla ang megaphone, hudyat na magsisimula na ang laro. Tumayo ang mga tao at nagpalakpakan kaya agad na sumabay din si Lola Donna. Sa upuan katabi niya si Emilio at kasunod naman ito ay ang tahimik at mahinhin na si Victoria. Kasunod si Madam Heli na may malawak ng ngiti habang nakatingin sa loob ng ring. Nang pumasok ang magsisilbing host, hawak ang megaphone, ipinakilala pa nito si Madam Heli at pinalakpakan siya ng mga tao. Habang nagpapatuloy ang host sa pagpapaliwanag ng rules ng laro, nagsimula si Lola na lumingap sa paligid para hanapin si Lolo Gab. Ngunit kahit nalibot na niya ang mata niya sa bawat bahagi, hindi pa rin niya ito nakikita. Hindi nagtagal nagsimula na ang laro. Bumukas ang maliit na pinto sa kabilang dulo at lumabas doon ang isang lalaki. Walang pang itaas. May kulay pulang tali sa ulo at pula rin ng pang ibaba. Sa una hindi alam ni Lola kung ano ba talaga ang larong yun. Hanggang sa bumukas ang kabilang pinto at lumabas ang tatlong malalaking aso. Sa una nakatali pa ang mga ito at nagwawala habang nakatitig sa kabilang panig kung nasaan ang lalaki. Ngunit nang muling tumunog ang megaphone bilang hudyat ng simula ng laban, napakapit na lamang si Lola sa kanyang kinauupuan sa matinding takot. Anong ginagawa niyo? Baka mapatay ng mga hayop yung lalaki. Huwag kang mag-alala. Hindi naman namin pinipilit ang mga sumasali dyan. Malaki kasi ang premyo, kaya marami ang pumapatol. Pero paano po kung mapatay naman sila? Hindi mo kailangang alalahanin yan, Donna. Siyempre, takanda kami sa kung ano mang mangyari. Pero hindi ba masyadong brutal? Bakit ka ba nakaisip ng ganitong palaro, Emilio? Di naman si Kuya ang nag-isip ng larong yan. Victoria, ano ba? Manahimik ka nga. Naguguluhan man at halos hindi alam ni Lola Donna kung saan ilalagay ang kanyang sarili, pinilit niyang ibalik ang paningin sa laro, Sir Jupiter, at subukang maging kalmado. Ngunit sa mismong sandaling yun, nakatapat sa kanya ang isang lalaki sa loob ng ring. Malakas ang sigaw nito at humihingi ng tulong at walang kalaban-laban na nasakmal ng tatlong malalaking aso. Para daw nanigas ang mga kalamnan ni Lola noon, Sir Jupiter, at ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok dahil sa takot
Kitang-kita niya ang bawat galaw kung paano pinag-agawan ng mga mabangis na hayop ang katawan at laman ng lalaki. Sa tindi ng gulat at takot, hindi na niya napigilan ang mismong pagsuka at dali-dali siyang tumakbo sa gilid ng ring, kalapit ng bakod para mailabas ang hapdi sa kanyang sikmura. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga, bumukas muli ang malit na pinto sa kabilang dulo at ang taong lumabas noon ay labis niyang hindi inaasahan. Halos hindi makapagsalita, kumapit si Lola Donna sa ring at pinagmasdan ng mabuti ang lalaki sa loob para siguraduhin kung si Lolo Gab nga ba ang nakikita niya. Ganun na lamang ang panik na naramdaman niya nang magtama ang kanilang paningin. Parang tumigil ang mundo sa paligid nila at ang takot, kaba at pag-aalala ay naghalo sa isang matinding emosyon na hindi niya malilimutan. Gab! Gab, lumabas ka dyan! Anong ginagawa mo dyan? Gab! Donna, sandali! Huwag kang gumawa ng eksena dito. Mapapahiya si nanay. Hindi! Bitiwan mo ako! Siya yung kaibigan ko na hinahanap ko! Siya yung nandun sa loob! Tulungan mo siya! Donna, narinig mo naman si nanay, hindi ba? Hindi pinipilit ang mga sumasali sa larong to. Hindi! Hindi ako naniniwalang magagawa ito ni Gab. Baka nagkamali lang kayo, please! Palabasin mo muna siya! Tulungan mo ako, Emilio! Gab! Umalis na muna tayo dito, Donna. Huwag ka nang manood. Sandali lang, Emilio. Kailangan ko siya makausap. Malito. Hindi siya sasali dito. Pakiusap! Gab! Gab? Hindi. Hindi ganyan laro. Hindi pwede. Victoria? Gab! Victoria, pati ba naman ikaw? Kuya, nagkakamali kayo. Hindi sasali sa larong to si Gab. Palabasin niyo siya dyan. Umayos ka, Victoria. Nakakakuha ka na ng atensyon. Ano bang nangyayari dito, Emilio? Wala po, nanay. Madam Ellie, ang lalaki nasa loob. Siya po yung hinahanap kong kaibigan. Hindi po siya sumali sa larong yan. Baka po nagkamali lang ang mga tauhan niyo. Palabasin niyo po siya. Sinasabi mo bang hindi maingat ang mga tauhan ko? Hindi naman po sa ganun, pero... Iha, hindi maaaring magkamali sa pagpili ng mga malalar. Bilang lamang sila. Kaya nasisiguro kung ginusto ng kaibigan mong mapasali sa larong yan. Hindi po totoo yan, madam. Maniwala po kayo. Hindi po ipapahamak ni Gab ang sarili niya. Ang mabuti pa, Emilio. Dalhin mo na si Donna sa bahay. Hindi ko gusto masira ang fiesta dahil dito. Opo, nanay. Pero paano kaibigan ko? Baka mapatay siya dyan. Hindi pwede to. Nagsisimula ng laro. Gab! Gab! Victoria! Anong kalokohan ito? Pati ba naman ikaw? Nay! Palabasin niyo si Gab! Pakiusap! Manahimik ka kayo! Nakakaagaw kayo ng atensyon! Nasa unahan pa naman kayo! Gusto mo ba talagang ipahiya ang pamilya natin, Victoria? Ha? Pero nanay, palabasin niyo po si Gab dyan! Maawa na kayo! Hindi ko na po kayo susuwayan kahit kailan. Pangako, Nay! Parang awa niyo na po! Madam, kahit po wag niyo nang ibigay sa akin ang premyo ko, ilabas niyo lang po ang kaibigan ko dyan. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Maawa kayo sa kaibigan ko. Ano ba, Emilio? Alisin mo ang dalawang yan dito. Ipinapahiya niya ako. Kuya! Kuya Bitoy! Madam! Ibalik mo na sa bahay ang dalawang yan. Ikulong sa kwarto ni Victoria. Mamaya na natin pag-usapan ito. Pero Nay, maawa po kayo. Huwag niyo siyang hayaang masaktan. Sige na, sumama na kayo. Pag-uusapan natin yan mamaya. At ikaw, Donna, sumama ka. Mag-uusap din tayo mamaya. Hindi! Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko kasama si Gab. Bitiwan mo ako, Emilio. Gab! Puwersado at walang kalaban-laban na binuhat ni Emilio si Lola Donna noon, Sir Jupiter. Sabi ni Lola kahit ano pa ang kanyang pagmamakaawa at paghihirap, hindi siya binitawan ni Emilio. Habang papalayo, kitang-kita niya sa pagitan ng mga tao kung paano ilang beses nang akmang lalapain ng malalaking hayop si Lolo Gab. Nakita niya ang bawat paghahabol nito ng hininga, ang matinding alerto sa kilos ng malalaking aso at ang kakayahan nitong manatiling kalmado kahit sa gitna ng panganib. Hindi man lang niya nagawang lingunin kahit gaano kalakas niyang tinawag ang pangalan nito. Nang tuluyan na silang makalayo, ramdam ni Lola Donna na baka yun na ang huling pagkakataon
na makikita niya si Lolo Gab. At sa isang igla parang nanatili sa ere ang oras, bigla siyang natulala, hindi alam kung anong nangyari sa kanilang magkaibigan sa loob lamang ng ilang sandali. Nang maikulong sila sa loob ng kwarto ni Victoria, nanatiling nakatayo si Lola Donna sa isang tabi. Tila na paralisa sa takot at pangamba. Hindi niya alam ang kanyang gagawin, parang naiiwan siya sa isang laro kung saan ang kapalaran ni Lolo Gab ay nakataya at baka hindi na niya muling makita ito. Samantala si Victoria naman ay patuloy na umiiyak sa kanyang kama. Malakas ang hagulgol at halatang naguguluhan rin kung paano makakatakas sa sitwasyon. Kahit hindi malinaw sa mga mata ng iba, malinaw kay Lola Don ang katotohanan. Ang babaeng kinahuhumalingan ni Lolo Gab noon ay si Victoria. Ang kaalaman na yun ay nagdulot ng halong inis at pangungulila sa puso ni Lola Sir Jupiter dahil sa kawalan niya ng kakayahan sa sitwasyon. Naiwang nakasaksi lamang sa delikadong laro ng kapalaran ng kanyang minamahal. Victoria naman, ano bang pumapasok sa kukote mo at nagwawala ka doon? Gusto mo ba talagang masaktan ni nanay? Alam mong ayaw niya na napapaya siya. Pero kuya, hindi na tamang ginagawa ni nanay. Ilang taon akong hindi nakikialam sa ginagawa niya, hindi ba? Sinusunod ko siya kahit labag sa kagustuhan ko, kuya. Pero ngayon, hindi ko kaya to. Paano niya nakuha si Gab? Wala akong pinagsabihan na kahit sino kung sinong lalaking kinikita ko noon. Alam mo may paraan si nanay para malaman kung sino ang lalaking naging rason kung bakit hindi mo nagawa ang misyon mo sa Maynila noon. Ibig sabihin, ikaw nga yung babaeng dahilan kung bakit napaalis si Gab sa pagsusundalo? Donna, Ibig sabihin, kasalanan mo kung bakit nandito siya ngayon? Donna, Ano? Totoo naman sinasabi ko, hindi ba? Kasalanan niyang lahat ng to. Kaya kung mamatay ang kaibigan ko sa larong yon, sisiguraduhin ko ipakukulong ko kayong lahat. Kahit ikaw, Emilio. hindi mo alam ang sinasabi mo, Donna. Pwede ka mapahamak sa mga sinasabi mo. Tinatakot mo ba ako? Hindi kita tinatakot. Pero hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Kung may makarinig sa'yo sa mga pinagsasabi mo. Bakit? Ano bang meron sa inyo? Sa pamilya mo, ha? Ano? Anong utak meron kayo para bumuo ng ganitong klaseng laro, ha? Nasisiraan na ba kayo ng ulo? Donna, ako na mismo ang nakikiusap sa'yo. Huwag kang masyadong maingay. Baka kung ano ang gawin sa'yo ni nanay pag narinig ka. Anong gusto mong mangyari, ha, Emilio? Manahimik lang ako dito? Hihintayin ko kung anong susunod na mangyayari? Kung makakauwi pa ba akong kasama si Gab? O bangkay na lang niyang dadalhin ko pa uwi? Palibhasa laki ka sa yaman at mukhang wala ka namang kaibigan. Kaya hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko. Alam kong galit ka. Pero uulitin ko. Mas makabubuti kung manahimik ka na lang muna. Akala ko iba ka, Emilio. Akala ko mabuti kang tao. Pero natitiis mo mga nangyayari. Nakita mo ba yung lalaki kanina? Parang walang halagang ipinakain nyo lang sa mga alaga niyong aso. O mas tamang tawagin mga halimaw. Donna, wala din akong kontrol sa mga nangyayari. Sinungaling! Alam mo bang iniisip ko ngayon? Ano? Iniisip ko na sinadya mong lumapit sa akin. Sinadya mong kunin ang loob ko para magtiwala ako sa'yo. Para gamitin ako at makuha niyong kaibigan ko. Ano, totoo di ba? Hindi totoo yan. Sinungaling! Mga sinungaling kayo! Mga demonyo kayo! Ano ba bang kailangan kong malaman sa pamilya niyo, ha? Ilang tao na bang nabiktima niyo sa walang pusong larong yon? Huwag mong isising lahat kay Kuya Donna. Hindi rin niya gusto ang mga nangyayari. Manahimik ka! Donna, Hindi! Wala na akong pakialam sa inyo ngayon. Kahit masaktan kayo sa mga sasabihin ko. Dahil unang-una, totoo naman di ba? Na ikaw, Victoria, ang dahilan ng lahat ng ito. Bakit ba kailangan makilala ka pa ni Gab? Napahamak lang tuloy siya ng dahil sa'yo. Hindi ko rin naman gustong nangyari, Donna. Palagay mo ba tatanggapin ko yung katuwiran na yan? Bata pa lang ako kasama ko na si Gab lumaki. At ni minsan, hindi siya gumagawa ng kilos nang hindi niya pinag-iisipang mabuti. Pero dahil sa'yo nagbago siya. walang kahihinatnan nito. Kung sisisihin mo lang ang kapatid ko. Hindi. Tama siya, Kuya. Kasalanan ko to. Kaya nakikiusap ako sa iyo ngayon.
tulungan mo kaming iligtas si Gab, Kuya Emilio. Pangako ko, hindi na ako magiging pasuway pa kahit kailan sa inyo. Hayaan niyo lang na makalabas ng barangay natin si Don at Gab. Victoria, alam mo hindi ko hawak ang desisyon ni nanay. Alam mo naman ang sitwasyon natin dito. Hindi tayo pwedeng makialam sa kanya. Hindi mo naman siya kailangang pilitin, Emilio. Ang kailangan lang namin ay makaalis dito. Hindi ito biro, Donna. Masyadong malaki ang hinihiling ninyo sa akin. At saka, maraming tauhan si nanay. Hindi kayo makakatakas sa kanila. Kaya nga nakikiusap sa iyo, Kuya. Tulungan mo kami. Hindi pa tumutunog ulit ang kampana para sa kasunod na laro. Ibig sabihin, buhay pa siya. At may pag-asa pa tayong matulungan siya. Kuya, pakiusap. Ngayon lang ako hihingi ng tulong sa iyo. Saglit na katahimikan ang namayani sa loob ng silid. Pero sa huli, wala na ring nagawa si Emilio kundi tulungan silang makalabas. Lumabas sila sa kwartong yun at naglakad pabalik sa laro. Ilang tauhan pa nga ni Madam Heli ang humarang sa kanila, ngunit nadadala naman sila kapag sinabi ni Emilio na nangako na ang dalawa na hindi manggugulo. Ngunit imbis na dumiretso sa mga bangkong nakahanay para sa mga manonood, bumaba sila sa ilalim na palabag kung saan naroon ang entrance papasok sa ring. Sabi ni Lola Donna, labis ang kaba niya noon at kahit galit siya kay Emilio at Victoria, alam niyang yun lamang ang tanging paraan para matulungan si Lolo Gab. Nang makarating sila doon, nagtatakbuhan ang mga tao sa pinto para bang handa silang harapin ang halimaw. Ano man ang mangyari para lang sa malaking premyo. Nang tuluyan na silang tumapat sa kahoy na pinto na may nakaharang na panarang bakal, kitang-kita ni Lola sa parisukat na bintana ng panara kung paano nakikipagbuno si Lolo sa mga halimaw. Takbo, pag-ilag, matataas na talon at pag-akyat sa mismong ring ang naging paraan ni Lolo Gab para maiwasan ang mabangis na hayop. Pero kahit mukhang kinakaya niya, kitang-kita rin ni Lola ang matinding pagod nito, ang mapupulang mata at pagtitiis sa hapdi ng mga sugat na natamo. Ako si Emilio, panganay na anak ni Madam Heli. Tapos ang laro. Ito na ang huli. Humanay na lang ulit kayo sa susunod na piyesta. Sa ngayon, pwede na kayong umuwi. Ano? Hindi naman yata patas yan. Kanina pa kami nakapila dito eh. Saka nakahanda na rin ang mga pusta namin. Naiintindihan po namin kung galit kayo. Pero tapos na po ang laro. Bubuksan muli ang mga piyeryo sa labas. Kaya pwede nyo na lang doon ilaan ang mga pusta nyo. Uisit naman oh. Nag-insayo pa naman ako para patambay ng mga halimaw na yan. Pasensya na ho, pero kailangan nyo nang umalis. Nailing at inis na tumalikod ang mga lalaki. Sa isang iglap biglang nabakante ang lugar na yun. Huminga ng malalim si Lolo, saka humakbang si Emilio para buksan ang pintuan. Humanda naman si Lola Donna sa susunod nilang gagawin, pati na rin si Victoria. Nang maalis na nila ang nakaharang na bakal, sumilip muna sila sa maliit na bintana. Inabangan ng puntong tatakbo palapit sa pintuan si Lolo Gab. Nang makita nilang tamang pagkakataon, si Lola Donna mismo ang bumukas ng pintuan. Malakas na sumigaw para kunin ang atensyon ni Lolo Gab at sinenyasan itong tumakbo papunta sa kanya. Mabilis namang nakuha yun ni Lolo. Pigil hininga at pinipigilan ng pagod at kumaripas papunta sa pinto. Mabilis silang naghawak ng kamay at nahigit ni Lola si Lolo sa loob bago nila tuluyang isinara ang pinto. Otomatikong nagkayakapan na lamang sila ni Lolo sa labis na takot at tensyon. Ngunit nang mapansin ni Lola Donna na tahimik ang paligid, nagtatakang inlibot niya ang paningin para hanapin si Emilio at Victoria. Ngunit wala na sila. Tanging sila lamang ni Lolo Gab ang nasa loob, kaya naman minabuti ni Lola Donna na kumilos agad, ngunit huli na. Paglabas nila ng silid, sumalubong na sa kanila ang mga kawal. Sa gitna ng mga yon ay si Madam Heli. Masama ang tingin sa kanilang dalawa at agad na ipinag-utos na sila ay ikulong. Gab, Alam ko nang sasabihin mo. talaga? Sige nga, anong sasabihin ko? Alam kong galit ka dahil sumali ako sa laro. Ano ba kasing pumasok sa kokote mo at sumali ka? Nung nasa perya tayo, hindi gumagana ang pagpaswerte ni nanay. Sunod-sunod ang naging talo ko, Donna. Pero nung tapos ang laro,
May lumapit sa aking lalaki. Ang sabi niya, may laro daw na magaganap sa pagsalubong sa fiesta. Hindi ko alam kung paano pero parang alam niya na galing ako sa military. At sumama ka naman. Hindi. Gusto ko sanang kausapin ka muna, hingi ng payo mo pero Pero, nakita ko bigla si Victoria. Siya yung babaeng sinasabi kong nakilala ko sa Maynila. Nandito siya, Donna. Nakita ko siya. Sinubukan ko siyang sundan pero pumasok siya sa malaking bahay. Nung papasok na ako, hindi nila ako pinayagan. Pero dumating muli yung lalaki nag-alok sa akin ng laro. Ang sabi niya, kung gusto ko daw makausap si Victoria, kailangan ko lang daw ipanalo ang laro. nababaliw ka na. Akin na nga yung sugat mo, tatalian ko. Mabuti na lang mahaba tong bestida kong suot. Salamat. Gab, tama ka. Tama saan? Tama ka na nandito nga si Victoria. Nakasama ko siya kanina. Ang totoo nga katulong ko siya at ang kapatid niyang si Emilio sa pagliligtas sa'yo sa laro. Oh, sigurado ka ba? Oo. Nung isinama ka ng mga tauhan ni Madam Heli, hahabulin sana kita noon para sabihin sa'yo na nanalo ako sa bingo. Pero nawala ka naman agad. Sa paghahanap ko sa'yo, doon ko nakilala si Emilio. Siya ang rason kung bakit ako nakapasok sa bahay nila. Isinama pa nga nila ako sa pagsalubong ng fiesta. Doon ko rin nakilala si Victoria. Anak sila ni Madam Heli. Silang may-ari ng peryahan. At mukhang galit sila sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Madam, hindi daw nakatapos ng pag-aaral si Victoria sa Maynila dahil nagkagusto siya sa isang lalaki. Uli ko na lang nalaman na ikaw palang tinutukoy nila. At ngayon maniwala ka sa akin. Pag sinabi kong hindi ko na sigurado kung makakalabas pa tayo dito. Kung galit sila sa'yo, baka sinadya pa nilang ilaban ka sa laro para lapain ka ng mga halimaw na yun. Susubukan ko silang kausapin. Paano mo naman gagawin yun? Hindi mo sila kilala. Ang hirap malaman kung totoo ba sila sa'yo o hindi. Kahit si Madam, akala ko mabuti siyang tao nung una. Pero sino mabuting tao magpapalaro ng ganun kabrutal? Gusto ko na lang umuwi. Sana hindi na lang pala ako pumunta sa fiestahan na to. Pasensya ka na, Donna. Kasalanan ko to. Sana pala hindi na kita pinilit na sumama sa akin. Pero nandito na rin tayo eh. Sana naman mabigyan ako ng pagkakataon na makita si Victoria. Hindi ka ba natatakot mamatay? Sino naman ang hindi matatakot mamatay? Mukhang ikaw. Puro Victoria yung laman ng utak mo eh. Hindi mo kasi alam ang pakiramdam ng umibig. Anong alam mo sa nararamdaman ko para sabihin yan? Galit ka ba sa akin? Ano ba sa tingin mo? Teka, sandali. Bakit? Ano bang nagawa ko? Hindi mo kasi naiintindihan. Ang ano? Bakit ba hindi mo na lang ako diretsyon, Donna? Ano bang nagawa ko sa'yo? Sabihin mo nga. Kasi hindi totoo na hindi ko alam ang pakiramdam na magkagusto. Alam ko yun, Gab. Kasi, Donna, Emilio? Anong ginagawa mo dito? abala pa si nanay sa pagpapatuloy ng laro. Nililibang nila ang mga bisitang nadismaya sa huling laban. May kunting minuto tayo para mag-usap. Mag-usap? Bakit? Anong... Gab, Victoria? Victoria, mahal ko. Tila naudlot ang pangingilid ng luha sa mata ni Lola Donna nang makita niya kung paano nagkayakapan ng dalawa. Kahit pa may nakaharang na rehas sa pagitan nila. Parang may kung anong bumalot at pumisa sa kanyang dibdib noon, Sir Jupiter. Isang halo ng lungkot, pangungulila at di may paliwanag na sakit sa puso. Bata pa lamang siya nang simulan niyang damhin ang pagmamahal niya kay Lolo Gab. Ngunit malinaw na noon pa man na para sa kanya, isa lamang siyang kaibigan. Isang kapatid sa mata ni Lolo Gab. Kaya naman kahit kabaliktaran ang nararamdaman ng kanyang puso, tahimik siyang sumandal sa kabilang tabi. Pilit pinipigilan ang sarili na magpakita ng damdamin. Hinayaan niya ang dalawa na mag-usap, habang siya at si Emilio naman ay magkatapat na nakaupo sa kabilang bahagi. Parehong tahimik, parehong walang masabi sa nangyayari sa kanilang harapan. Ngunit sa kabila ng pag-iwas niya ng tingin kay Lolo Gab at Victoria, hindi niya maiwasang mapansin ang masusing titig ni Emilio sa kanya. Ang sabi ni Lola, ang mga mata daw ni Emilio ay may halong pagkabahala at pagkakuryoso. At para bang sinusubukan niyang basahin ang damdamin ni Lola Donna nang hindi nagsasalita. Sa bawat sandaling yun, nagtataka at kunot noon niyang ginantihan ang mga titig ni Emilio.
Gusto mo siya? Anong sinasabi mo dyan? Hindi mo maitatanggi sa mga mata mo ang sagot sa tanong ko, Donna. Ewan ko sa'yo. Bakit ba hindi mo na lang kami pakawalan dito? Hindi ako ang humahawak ng susi ng mga kulungan dito. At kapag pinatakas ko kayo, mas lalala ang sitwasyon, gaya ng nangyari kanina. Kapag nangyari yon, baka mas lalala pa ang mangyayari sa inyo. Baka hindi nga nagawang mapatay ng mga sigbinan siga. Pero ngayon, baka pati ikaw madamay pa. Sigbinan? Huwag mo nang isipin ang sinabi ko. Yan bang tawag niyo sa mga halimaw kanina? Oo, Bakit? Alam mo ba na ang sigbinan ay isang aswang? Yan ang kinagisnan kong kwento sa amin ng mga matatanda nun. natatakot ka ba? Aswang ka ba? Paano kung oo? Hindi ako naniniwala sa aswang, Emilio. Mabuti. Wala rin namang mabuting maitutulong sa'yo kung maniniwala ka pa. Hindi ba kayo mapapahamak ni Victoria sa ginagawa niyo ngayon? Masyadong abala si nanay. Ba't naniniwala din siya nung sinabi ko na nakatakas ka lang kanina? Kaya mo natulungan si Gap. Oo nga pala. Hindi ko pa nagagawang magpasalamat sa iyo sa pagtulong mo sa amin kanina. Hindi mo kailangan ipagpasalamat yon. Alam mo, Emilio, pakiramdam ko, mabuti kang tao. Sa maling pamilya ka lang talaga napunta. Siguro nga. Pero ano pang magagawa ko? Kung anong lahi ka ay pinanganak, hindi mo na yan matatakbuhan. Pwede ka namang gumawa ng sarili mong kwento, Emilio. Hindi mo kailangang bumase sa kung anong sasabihin sa'yo ng magulang mo. Hindi ganun yung kadali. Kaya ba okay lang sa'yo na pag-isipan ka ng iba ng masama? Lalo na't pangalan mong binibida ni Madam Heli na gumawa ng larong yon? Gusto ni nanay na nakikiisa kami sa mga bagay na gusto niyang mangyari. Kaya kung anong sabihin niya, wala kami dapat gawin kundi ang sumunod. Normal din ba sa inyo ang paminsan-minsang sumuway kagaya ngayon? Hindi. Kung ganon, bakit mo kami tinutulungan? Ang totoo, hindi ko rin alam. May paparating. Baka si nanay na yan. Victoria, halika na. Kailangan na natin bumalik. Gab, alis na muna ako. Pakiusap, mag-iingat ka. Huwag mo akong isipin. Ako ang bahala sa sarili ko, Victoria. Mag-iingat ka rin. Halika na, Victoria. Bilisan mo. Mang Bitoy? Gusto daw kayo makausap ni Madam. Binuksan ni Mang Bitoy ang rehas at magkasamang lumabas si Lola Donna at si Lolo Gab. Sa kanilang paglakad, pinauna pa sila ni Mang Bitoy na may maingat at mabigat na hakbang para siguraduhin ang kaligtasan ng dalawa. Dinala sila patungo sa sala ng bahay kung saan nakaupo si Madam Heli sa isang malaking upuan, hawak ang dyaryo na tila bahagi ng kanyang otoridad at katahimikan. Sa paglapit ng mga yabag ni na Lola Donna at Lolo Gab, bahagyang ibinaba ni Madam Heli ang dyaryo at inilipat din ang kanyang salamin upang masusing mapanood silang dalawa. Para bang inaalam nito ang bawat kilos at ekspresyon nila. Sabi pa ni Lola Donna, punong-puno siya ng inis at galit sa puntong yun. Bilang isang babaeng prangka at walang takot, gusto sana niyang ipagsigawan sa matanda kung gaano ito kasama at kawalang puso. Kung gaano siya kawalang konsiderasyon sa nararamdaman ng iba. Ngunit alam niya rin sa kanyang puso ang kahihinatnan ng ganoong kilos. Posibleng mas lumala pa ang sitwasyon at baka hindi sila makalabas ng buhay. Kaya kahit sagad ang galit na kanyang emosyon, pinilit niyang pigilan ang sarili. Alam kong naguguluhan kayo sa mga nangyayari. Pero uunahan ko na kayo. Hindi ko sinadyang dalhin ka, iho, sa laro dahil wala naman akong mapapala kung gagawin ko yon. Isa pa, hindi ko rin gusto mapahiya kagaya ng nangyari kanina. Paano naman ho kami maniniwala? Alam ko naman kung gaano kayo kagalit kay Gab dahil sa pakikipagrelasyon niya sa anak niyo. Donna, hindi ako masamang tao. Hindi ba't ang gusto ko ay makatulong sa mga mahihirap na mamamayan ng bayan natin? Kaya nga binuo ko ang peryahan, hindi ba? Pero ikinulong niyo ho kami. Ipinain niyo si Gab sa mga hayop na yon. Hindi ko pinilit ang kaibigan mo, Iya. Kusa siyang sumali sa larong yon. At nadala lamang din ako ng galit ko kaya ako kayo pinakulong. Saglit lang naman, hindi ba? At isa pa,
Gusto ko ngang humingi ng pasensya kaya pinapunta ko kayo rito. Hindi ko lang naman gusto na napapahiya ako. Kaya, bilang paghingi ng tawad dahil alam kong natakot ko kayo, ibibigay ko na lang sa inyo ang inyong premyo. At pwede na kayong umalis sa barangay namin. Premyo? Pati po ako? Oo naman. Hindi ba't nanalo ka sa laro kanina? Yun nga lang, nandaya kayo. Pero, hindi ko na lang iisipin yun dahil ang importante naman sa akin ay nagsaya ang mga manonood dahil sa tagal ng laban. Matagal lang panahon ang huling mangyari yon. Kaya bilang kapalit, may premyo din akong inihanda para sa iyo. Sandali po. Alam ko pong galit kayo sa akin sa nangyari sa amin ng iyong anak. Wala naman po akong masamang intensyon. Gusto ko po talaga si Victoria. Huwag mo na ang alalahanin yun, iho. Napatawad na kita. Sa ngayon, umuwi na muna kayo. At saka na lang ulit tayo magkita para mapag-usapan namin ng iyong ina ang inyong kasal. Kasal? Kasal agad? Bakit naman hindi? Doon din naman ang punta nun, iha. At saka, wala rin namang magagawa ang pagpigil ko sa inyong dalawa sa aking anak. Sabi nga nila, mahirap kalabanin ang pag-ibig. Talaga po? Hindi po kayo tumututol sa amin? Hindi na, iho. Kung sana ay nakilala kita nung una pa lang. At sana napag-usapan na natin ito ng mas maaga pa. Maraming salamat po, madam. Hindi niyo na po ako kailangan bigyan ng premyo. Sapat na po ito sa akin. Napakalaking premyo na po ito para sa akin. Ano ka ba, Gab? Huwag mo naman akong tanggihan sa inihanda ko para sa iyo. Ano po ba yun? Kuya Bitoy, pakuha na nga ako ng kanila mga premyo. Eto na po, madam. Ano yan? Gintong krus? Totoong ginto ho ba yan? Oo naman, iya. Kaya nga sabi ko sa iyo, titriplihin ko pa ang premyo mo. Sobrang mahal po ang ganito. Mababago po nito ang buhay namin. Yun lang naman ang laging gusto kong mangyari. Kaya sige na, iho, iha. Umuwi na kayo. Mag-uumaga na rin. Baka hinahanap na kayo ng inyong mga magulang. Maraming salamat po. Salamat po, Madam Heli. Bitbit ang gintong krus, umalis si Lolo at si Lola Donna sa bahay ni Madam Heli. Paglabas pa lang nila doon, nakaparada na sa labas ang kariton na ginagamit ni Lolo sa pagtitinda ng isaw. Magkatulong nilang tinulak yon hanggang sa makarating sila sa kalsada at tahimik na naglakad. Parehong hindi sila nagsalita noon. Habang si Lola Donna ay malalim ang iniisip tungkol sa nangyari, si Lolo naman ay hindi pa rin makapaniwala na pumayag na si Madam Heli sa kanilang relasyon ni Victoria. Gab? Oh. Hindi ka ba nagtataka sa biglang pagbabago ng isip ni Madam? Para kasing hindi ako makapaniwala eh. Nagulat nga rin ako, Donna. Pero hindi ba dapat magsaya na lang tayo? Sa kabila ng lahat ng nangyari, uuwi pa rin tayo na dala ang premyo. Pero hindi ba dapat ilapit natin ito sa mga pulis? Iligal ang ginagawa nilang palaro. Kita mo naman kung paano namatay yung isang kasalin, di ba? Donna, pag ginawa natin yun, palagay mo ba papayagan pa rin ni Madam Heli na matuloy ang kasal namin ni Victoria? Eh ano naman? Gusto mo ba talagang mapasama sa ganong klaseng pamilya? Masasama sila, Gab. Hindi ganun si Victoria. Kilala ko siya. Wala ka bang tiwala sa akin? Dati meron pero ngayon hindi ko na alam. Parang mula nang makilala mo yung Victoria na yan, wala ka nang alam gawin kundi ipahamak ang sarili mo. Hindi mo iniisip kung mapapahamak ba ako o hindi. Donna, saan ba nanggagaling yung mga sinasabi mo? Siyempre may pakialam ako sa'yo. Kaibigan kita eh. Ang inihiling ko lang naman ngayon ay intindihin mo ako. Kasi alam mo naman na matagal ko na itong gustong mangyari. Eh di lumabas na nga ang totoo. Sarili mo lang ang iniisip mo, Gab. Donna, hindi kita naiintindihan. Bakit ka ba nagkakaganyan ngayon? Wala. Kung magbubulag-bulagan ka sa babaeng yan, sige. Sa kanya ka na. Huwag ka nang umuwi. Ako nang bahalang magpaliwanag sa nanay mo. Bakit ba sasama ka pa kung wala namang laman ng utak mo kundi ang Victoria na yan? Donna, ano ba naman? Mag-usap naman tayo ng maayos, oh. Hindi, uuwi na ako. At ikaw, bumalik ka na sa pamilyang yon. Sa kanila ka na. Para kung isumbong ko man sila sa mga pulis, hindi ka kagagalitan ni Madam Heli dahil alam niyang ako lang ang may kasalanan. Donna, ano ba? Bumalik ka dito! Huwag mo akong susundan! Bumalik ka na doon! Ay, buwisit naman, oh. Umiiyak na binilisan ni Lola Donna ang kanyang paglalakad palayo kay Lolo Gab. Labis ang galit niya rito, Sir Jupiter.
Tanggap naman niya na hindi siya gusto ni Lolo pero hindi niya maintindihan kung bakit parang nagiging mali na rin ang mga desisyon nito sa kanyang sarili. Kaya kahit mabigat sa kanya, buo na ang loob niya na iwan si Lolo Gab. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang halos malapit na sa boundary ng aming barangay. Ilang tulak na lang halos ng kariton at makakalampas na siya. Ngunit isang malakas na puwersa ang humila sa kanya palayo. Kinaladkad siya pabalik gamit ang paghila sa kanyang bestida. Isang malakas na paghila na halos ikalipad niya sa ere. Nang bumagsak siya sa lupa, inasahan niya ang matigas na kalsadang babag sa kanya. Pero sa halip, malambot at mabalahibo ang ibabaw at patuloy na tumatakbo ang nilalang sa ilalim niya. Takot at maingat siyang bumangon at natanaw ang kariton na kanyang iniwan. Agad niyang hinawakan ang bag at huminga ng malalim nang makita na nandun pa rin ang gintong krus, ngunit doon din niya na-realize na nakaupo pala siya sa ibabaw ng malaking hayop. Isang malaking aso, katulad ng nakita niya sa loob ng laro. Sa pagpapanik ni Lola noon, muntik na siyang mahulog sa likod ng halimaw, ngunit sa isang iglap nakaligtas siya ng bumagsak sa lupa. Dahil ang halimaw na aso ay biglang naging tao at halos kapusin ang hininga ni Lola na makilala kung sino ito. Emilio? Ayos ko lang ba, Donna? Nasaktan ka ba? Sandali. Lumayo ka nga sa akin. Umalis ka sa ibabaw ko, lumayo ka sa akin. Eto na. Eto na. Hayop ka, Emilio. Isa kang sigbinan. Aswang ka. Umiyahon ka muna, Donna. Hindi ako masama. Gusto kitang tulungan. Tulungan? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Uuwi na ako. Gusto ko nang umuwi. Hindi pwede. Mapapahama ka. Bakit naman ako mapapahamak? Tumingin ka nga sa sarili mo. Mas mapapahamak ako ngayon na kasama kita. Teka, sandali. Sigab, nasa Sigab? Bumalik Sigab? Pinatay mo ba siya? At kaya ako nandito para patayin din ako? Hindi, Donna. Hindi kita sasaktan. Sigab kasama niya ngayon si Victoria. At naandito ako para balaan ka rin. Balaan? Balaan saan? At kung sigbinan ka, ganun din si Victoria, hindi ba? Ano? Inaakit niya lang ang kaibigan ko para ilaman sa sikmura niya? Alam kong masama ang tingin mo sa amin, Donna. Pero hindi kami ganun magkapatid. Tutok nagmamahalan si Victoria at ang kaibigan mo. Kaya nga hindi sang-ayon si nanay sa kanila, hindi ba? Dahil hindi pwedeng umibig si Victoria sa isang tao. Pero pinangakuan niya Sigab na ipapakasal kay Victoria. Ibig sabihin ba nun? Niloloko na naman kami ni Madam Heli? Hindi, pero hindi maganda binabalak ni nanay. Ang gintong krus na hawak ninyo ngayon, gagamitin kayo niyan para mapasunod niya kayo. At mangyayari yun oras na makalabas na kayo sa barangay namin. Ano? Gusto kayong kunin ni nanay. Pag nalaso na kayo ng gintong krus na yan, babalik kayo rito, aalayan ng ritual, at muli kayong isisilang bilang mga bagong sigbinan. Nakitaan ng potensyal si Gab dahil malakas siya. Magiging magandang lahi ang ibibigay niya kay Victoria oras na magkanak sila. At ikaw? At ako? Anong balak niyang gawin sa akin? Malamang. Ay ipakakasal ka niya sa akin. Ano? Hindi lang pala kayo mga halimaw, mga hibang din. Hindi ako magpapakasal sa katulad mo, no? Uuwi na ako. Narinig mo ba ang sinabi ko, Donna? Ikapapahamak mo ang pag-uwi sa inyo. Kung itong gintong cross lang din ang problema, o yan, sa'yo na. Hindi ko nakukunin yan. Hindi ganito kadali yan, Donna. Sa pangalan mo nakalaan ang krus na ito. Kahit paiwan mo ito, babalik at babalik lang ito sa'yo. Anong gusto mong gawin ko ngayon, ha? Manatili dito? Kung ikaw nga sigbinan, baka lahat ng mamamayan sa barangay na to katulad mo. Kaya nga gusto kitang tulungan, hindi ba? Sandali. Ibig sabihin, totoo nga? Mga aswang kayong lahat? Kahit si Madam Elis, si Mang Bitoy. Oo. Tingnan mo nga naman kapag siniswerte. Minsan na nga lang ako dumayo sa piestahan pa ng mga aswang. Hindi naman ako katulad ng akala mo daw na pinanganak akong sigbinan at hindi ko na maaalis sa sarili ko yun. Pero wala rin akong ibang pangarap kundi ang mabuhay ng normal nang hindi nauuhaw sa laman ng tao o dugo. Maniwala ka sa akin. Hindi ko kayang pumatay.
Hindi ko gagawin yung kahit kailan. Ang kinakain ko lang ay ang mga inihahanda ni nanay. Pero na minsan, hindi ako humanap ng sariwang makakain o pumatay ng tao para sa gutom. Talagang pagagandahin mo pa, ha? Pumapatay ka man ng tao o hindi, kumakain ka pa rin ng laman at dugo ng tao, pareho lang yon. Para ka na rin pumatay nun. Kumain ka rin naman ng laman ng tao. Ibig sabihin ba noon, pumatay ka rin ng tao? Ano? Huwag mong sabihin, laman ng taong pinakain niyo sa akin kanina. Ganun na nga. Ayop ka, Emilio. Sasabihin mo pa talaga yan para lang makonsensya ako? Hindi kita kinokonsensya. Ang gusto ko lang ay hayaan mo akong tulungan ka dahil Dahil pakiramdam ko ay kailangan ko itong gawin. Hindi ko man alam kung ano ang dahilan pero hindi ako natatakot kahit pakalabanin ko ngayon ang sarili kong ina at ang lahi namin. Sandaling natahimik si Lola Donna. Hindi niya maintindihan kung bakit nakakaramdam siya ng sinseridad sa boses ni Emilio. Sabi pa niya hindi rin niya alam kung bakit tuwing nakikita niya ito ay nakakaramdam siya ng kakaiba. Parang hindi mapakali ang puso niya. Idagdag pa kahit sa puntong iyon na nasaksihan niya mismo kung paano nagbagong anyo si Emilio mula sa pagiging malaking aso papunta sa natural nitong katawang tao. Hindi siya nakakaramdam ng gaanong takot. Nandoon ang kaba at pagdududa pero sa isang sulok, nakakabit ang kaginhawaan at pagtitiwala sa kausap. Para sa kanya, siguro dahil na rin sa ilang beses na pagtulong ni Emilio sa kanila, Sir Jupiter. Kung masama siya, sa dami ng pagkakataon ay tiyak na nasaktan na nila si Lola. Hindi pa man siya nakakasagot noon, biglang may kumaluskos sa likuran nila at lumabas si Lolo Gab kasama si Victoria. Mahigpit na magkahawak ang mga kamay. Sa postura at mukha pa lang ni Lolo, alam na ni Lolo na batid na rin niya ang tungkol sa babaeng mahal niya na isa pa lang, Sigbinan. Hindi na rin siya nagtataka kung bakit wala man lang bakas ng takot sa mukha nito habang sila'y papalapit. Donna, alam ko natatakot ka sa amin. Pero maniwala ka. Hindi kami masama ni Kuya. Hindi namin ginusto na maging Sigbinan. Bata pa lang kami. Wala na kaming ibang pinangarap kundi ang mabuhay bilang tao. Donna, matagal na tayong magkaibigan. Alam mo, bihira akong makipagsapalaran. Lalo na kung alam kong ikapapahamak ng marami. Alam mong hindi ako gagawa ng bagay na hindi ko pinag-iisipan. yun naman pala eh. Bakit hinahayaan mo mangyari to, Gab? Dahil totoong nagmamahal ako. At alam kong alam mo kung totoo ang nararamdaman ko o hindi. Alam mo yan. Dahil parati tayong magkasama. Kung iniisip mong sinadya ko to, Donna, na inakit ko siya o ginamitan ko ng kapangyarihan para magustuhan niya ako, nagkakamali ka. Hindi ko gagawin yun kahit kailan sa taong walang kalaban-laban. Lalo na dahil lang sa gusto ko. Pangako ko yan sa'yo. Hindi ako nagsisinungaling. Kagatlabi at hindi makasagot si Lola Donna noon, Sir Jupiter. Alam niya na nagsasabi si Victoria ng totoo. Kinikwento pa lang ni Lolo Gab si Victoria sa kanya ay kitang-kita na niya ang ningning sa mga mata nito. Alam din niya na ang pagpipilit niyang masama lang ang maidudulot nito kay Gab ay bunga lang ng kanyang pagsiselos at ng katotohanan na hindi siya kailanman magugustuhan ni Lolo Gab. Pero nasa punto na si Lola noon na handa na niyang harapin ng kanyang pagkatalo. Hindi rin niya gustong ipilit ang sarili sa lalaking hindi siya mahal at lalong hindi niya gustong maging hadlang sa dalawang taong totoong nagmamahalan. Gusto ko nang umuwi. Paano niyo ba kami matutulungan? Ang krus na hawak ninyo, isa yan sa paraan para mawala ang kontrol niya sa inyo. Tama si Kuya. Ginawa ang gintong krus sa altar ng aming Diyos. Ang Diyos ng mga Sigbinan. At nabubuo lamang yan kung may pangalan kami iaalay para sa Kanya. Sa puntong ito, ang kaluluwa niyo ang nakasanla na sa mga gintong yan. Ano? Paano namin mababawi yan? Teka nga, may paraan pa ba para matapos to? Paano naman namin haharapin ang Diyos niyo? Normal lang naman kami mga tao. Wala kaming kapangyarihan. O kahit ano na pwede makatulong sa amin. Ang kailangan nyo lang ay sumunod sa amin.
Ituturo namin sa inyo ang daan papunta sa altar. Kayo ang magbabalik niyan doon mismo. Kapag nagawa ninyong maibalik ang krus na yan, sa ulumahan ito, nangangahulugan lang nun na tinatanggihan ninyo ang kasunduang ginawa ni nanay at ng aming Diyos. Pero kailangan yung gawin yun ng kayo lang dalawa. Hindi dapat malaman ni nanay na tinutulungan namin kayo. Kailangan naming masiguro na hindi rin siya makakarating sa altar. Posible ba namin magawa ito ng kami lang? Huwag kayo mag-alala. May tutulong sa inyo. Katulad din namin siya. At gusto na rin niyang matapos ang lahat ng kasamaan na ginagawa ni nanay. Basta ang kailangan nyo lang gawin ay sundan siya. Dadalhin niya kayo sa altar at kami naman ang bahala kay nanay. Pagkatapos, kung halimbawang maibalik na nga namin ang krus sa hulmahan ito, anong susunod na mangyayari? Paano kami makakaalis sa lugar na to? Hindi ba kami papatayin ng Diyos niyo? Huwag kayo mag-alala. Si nanay lamang ang tanging nakakausap niya. At oras na maibalik niyo na ang mga krus, lumabas na kayo. Gawin niyo makakaya niyo para makatawid sa kabilang baryo. Dahil hindi na kayo masusundan pa nun ng mga sigbinan. Sandali. Paano ka, Victoria? Kami nang bahala sa sarili namin. Sigurado ka ba? Magtiwala ka sa akin, mahal ko. Pangako, hintayin mo ako sa pag-uwi mo. Panghahawakan ko yan, Victoria. Makakaasa ka. Bakit ba hindi na lang kayo sumama sa amin para sigurado? Paano kung hindi naman mapagkakatiwalaan yung sinasabi niyong makakasama namin? Kung may tiwala kayo sa amin ngayon, Donna, may tiwala din kami sa kanya. Bata pa lang, kilala na niya kami. At kahit hindi namin sinabi sa kanya ang balak namin, alam niya na hindi kami matatahimik nang wala kaming gagawin. Lalo na ngayon. Donna, mabuti siguro kung magtiwala na lang tayo sa kanila. Basta alam nila ang gagawin kong para sa atin. Ano pa nga bang magagawa ko? Mas lalo ko namang ayaw maging sigbinan. Bumalik sila noon sa loob ng barangay pero sa halip na dumaan sa perya, pinili nilang dumaan sa kagubatan. Sa una, ilang beses pang pinilit ni Emilio si Lola Donna na muling sumakay sa likod niya, ngunit kahit anong pilit, hindi siya pumayag. Kaya wala nang nagawa ang tatlo kundi maglakad hanggang makarating sa pwesto kung saan tanaw ang malaking bahay ni Madam Heli. Nasa gubat pa rin sila, nagtatago sa makapal na mga halaman. Matapos silang paalalahanan ni Victoria at Emilio na hintayin ang makakasama nila doon, inayos na nila ang kanilang sarili at saka lumabas sa pinagtataguan, parang normal na naglakad papasok ng kanilang bahay. Naiwan si Lola Donna at si Lolo Gab noon sandali lamang, mga 5 minuto, at biglang dumating ang kanilang hinihintay. At gaya ng laging nararanasan ni Lola Donna sa lugar na yon, hindi na naman siya makapaniwala sa kanyang nakita. Dahil mula sa likod ng bahay, papalapit ang matandang lalaki na nakasuot ng kulay itim na kamiseta at pantalon na brown. May suot na itak sa tagiliran at may postura na malayo sa kanyang anyo noong namumuno siya sa palarong bingo. Mang Bitoy, Hindi ba't kayo yung utusan ni Madam Heli? tama ka. Siya din ang may hawak ng larong bingo. Siyang makakasama natin? Magandang araw sa inyo, iha-iho. Sikat na ang araw. Paniguradong nagtataka na si Madam Heli kung bakit hindi pa niya nararamdaman na gumagana na ang mga gintong krus. Kaya mas mabuti kung magmadali na tayo. Tama bang pagkatiwalaan natin siya? Nagtitiwala ka kay Victoria, hindi ba? Oo. Yun naman pala eh. Eh di pagkatiwalaan mo kung ano man ang kahinatnan natin dito. Binilisan nila ang paglalakad para makasunod sa bilis ni Mang Bitoy, pero kahit ganoon ay alerto pa rin sila ni Lolo. Nang makarating sila sa harap ng katamtamang laki ng bodega, binuksan ito ni Mang Bitoy. Sa loob, kitang-kita nila ang nakakakilabot na mga bungo ng tao, nakaayos sa bawat pasimano at halos nakapalibot sa kabuuan ng loob ng kubo. Sa bubong nakalawit ang iba't ibang laki ng buto, may mga ngipin at marami pang kalansay na nakakalat saan-saan. Pakiramdam ni Lola noon ay parang pumasok siya sa isang impyerno. Dama niya ang kilabot sa nakikita at ang tanging gusto na lang niyang mangyari ay makaalis doon. Pumasok na sila sa loob at agad na hinanap ni Lola Donna ang hulmahan ng krus na nakita niya agad sa unahan ng altar. 2 hulmahan ang nandoon.
nakaukit sa putik ang dalawang krus na magkaibang disenyo. Ang kanya ay gintong krus na may nakapulupot na ahas habang kay Lolo Gab naman ay gintong krus na may nakabiting mga paniki. Ibalik niyo na mga krus. Pagkatapos, lakarin niyo ulit ang dinaanan ninyo. Kanina hanggang sa makalabas kayo sa baryong to. Mauna na ako, Donna. Ikaw naman. Ilagay mo na rin yan. Sandali. Bakit? May posibilidad po ba, Mang Bitoy, na maging tao ang isang sigbinan? Ano? Bakit mo naman tinatanong pa yan, Donna? Ilagay mo na yan sa hulmahan. Baka lalo lang tayong mahuli ng mga tauhan ni Madam Heli. Kung may paraan para maging tao sila, bakit hindi pa nila ginawa noon pa lang? Mang Bitoy, akala ko bata pa lang sila, gusto na nilang maging normal. Donna, Gab, isipin mo. Kung bata pa lang ay wala na silang ibang gusto kundi maging tao. Bakit nun pa lang hindi na nila pinili maging tao kung may paraan naman pala? Bakit ngayon pa? anong ibig mong sabihin? Na paano kung hindi naman totoo na may paraan para makatawid sila? Paano kung ginagawa lang nila ito para iligtas tayo? Ano? Hindi. Nangako si Victoria sa akin. Nangako siya makikipagkita siya sa'yo. Pero hindi siya nangako makakatawid sa kabilang bari at makakasama ka. Hindi pwede to. Ang dami nang nangyari, Donna. Hindi ako babalik nang hindi ko kasama si Victoria. Mabuting tao siya. Hindi siya dapat dito. Wala nang magagawa ang pagsisisi mo, Gab. Mga bata pa lang sila. Alam kong mangyayari ito. Dadarating ang puntong ilalaan nila ang mga buhay nila dahil sa kagustuhan nilang maging tao. Pero hindi ko akalaing iaalay nila ang buhay nila hindi para iligtas ang sarili, kundi para iligtas kayo. Pero bakit naman nila gagawin yon? Ang mga katulad naming sigbinan, kapag umibig, ilalaan namin ang buong pagkatao namin para protektahan ang mahal namin. Wala na bang paraan para sila naman ang matulungan namin? Meron. Pero hindi ito basta-basta. Kahit ano, Mang Bitoy. Gagawin ko para kay Victoria. Kailangan niyong pilasin ang kanilang anyong hayop, ang kanilang balat. Babalik sila sa pagiging tao kapag nagawa niyo yon. At kapag nasunog ninyo ang balat, hindi na sila magiging sigbinan kailanman. Pero kailangan ay hindi nila nalalaman ito at kailangan ninyo maging mabilis. Mga pusong tao lamang sila, pero sigbinan pa rin. Kaya oras na masugatan ninyo sila, pwede nila kayong saktan, makalimutan, at manaig ang kanilang lahing aswang. Kakayanin ko. Para kay Victoria. Mabuti. Pero sa ngayon, ibalik na muna ninyo ang mga krus. Hindi! Bakit? May isa pa akong tanong, Mang Bitoy. Tutal nandito na rin kayo at tinatraidor ang inyong lahi. May paraan ba para tuluyan ang mawala sa mundong baryong to? Ano ba ang naiisip mo, Iha? Paano kung wasakin na lang namin ang mga gintong krus na ito? Anong mangyayari? Hindi ko masasagot yan. Tanging ang matapang na susubok lamang ang makakaalam ng sagot. Nagbigay ng pag-asa si Mang Bitoy sa mukha ni Lola Donna sa bahagyang ngiti at pagsuko nito. Parang sila sabi na ipinauubaya na niya sa kanila ang kahihinatnan ng kanilang lahi. Kaya buong loob na ibinalik ni Lola ang gintong krus sa kanyang bag. Kinuha rin niya ang kay Lolo Gab na noon ay nagtataka sa biglang mga nabubuong plano ni Lola. Kahit siya mismo, hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nagkaroon ng pakialam sa dalawang sigbinan at kung bakit bigla siyang nakahanap ng lakas ng loob para isipin na kaya niyang isarado ang baryong yon para hindi na muling makapambiktima. Ngunit pagkalabas nila sa kubo, biglang hinabol sila ng mga tauhan ni Madam Heli na sa isang iglap ay naging mababangis na mga hayop. Si Mang Bitoy naman ay mabilis na nagbagong anyo, naging kabayo at agad nilang isinakay sina Lolo at Lola sa kanyang likuran. Itinakbo sa madilim na gubat kahit sikat na ang araw. Nang kalahati pa lamang ang kanilang nilakbay, napalibutan na sila ng malalaking hayop. Kitang-kita ni Lola Donna kung paano kumikislap ang mapupulang mata ng mga sigbinan. Parang gutom na gutom ang mga bibig na nakabuka at tumutulo ang laway habang nakatingin sa kanila.
Biglang tumalon mula sa malayo ang dalawang malaking aso at sa kulay at itsura pa lamang ay nakilala na ni Lola Donna na sila Victoria at Emilio. Umalibot ang dalawa sa kanila, handang protektahan kung anuman ang mangyari. Ngunit wala ding balak na umurong ang mga aswang sa paligid. Nang ang isa ay tumalon para simulan ang atake, mabilis itong hinarang ni Emilio. Si Mang Bitoy naman ay ibinabasil at sinipa papasok sa ilalim ng malaking puno. Nakakulong sila sa naglalakihang mga ugat habang ang tatlong sigbinang pumuprotekta sa kanila ay nakikipaglaban sa sandamakmak na mga aswang. Isang kalmot at kagat ang kanilang sinalag para protektahan sila Lolo Gab at Lola Donna. Ngunit isang malakas na ungol mula sa malaking hayop na may nakakatakot na itsura ang nagpahinto sa mga sigbinan. Kitang-kita ni Lola Donna kung paano magalang na tumabi ang mga sigbinan para makaraan ang malaking aso na may nakakatakot na mga mata. Mapupula at bakas ang katandaan sa balat. Pagkatapos ng huminto ito sa harap ni Mang Bitoy, Victoria at Emilio, mula sa pagiging halimaw ay bumalik ito bilang si Madam Heli. Ganon din naman ang ginawa ng lahat. Anong nagawa ko sa inyong dalawa para pagtaksilan niyo ako ng ganito? Sa lahi ng sigbinan, wala po, nanay. Mabuti kayong ina. Alam kong mahal niyo kami. Pero hindi po kami katulad ninyo. Hindi po namin gusto ng gulo. Gusto lang namin mamuhay ng normal. Nahihibang na ba kayo? Ipinanganak kayong mga sigbinan. Bakit ahangarin ninyo ang buhay ng mga mahihina? Yun na nga po eh. Wala na kaming magagawa kundi tanggapin na lang ang kapalaran namin, nanay. Handa po kami ron. Pero hindi po namin kayang makita kayong sasaktan at papatayin ng mga taong mahal namin. Pati ba naman ikaw, Emilio? Hindi mo lang kinukonsente ang kapatid mo. Pati ikaw ay tinatalikuran mo na rin ako? Hayaan nyo na lang pong makaalis sila Donna at Gab. Nangangako ako sa inyo. Kontrolin nyo na ang buhay ko. Hindi ako tatanggi kahit ano pa yun. Emilio, Victoria, hindi simple ang hinihiling nyo. Malaking pagtalikod dyan sa lahi natin. Pero kung ipapangako nyo na mula ngayon, hindi nyo na ako susuwayin. Sige, pagbibigyan ko kayo. Maraming salamat po. Hindi. Hindi ko papayag, Victoria. Gab, ano ba? Hindi ko kayang umalis dito nang hindi kita kasama, Victoria. Pag-iusap, huwag mong gawin to. Nangako ka sa akin. Hatid nyo na sila. Sandali. Sasama kami. Hindi ka ba nagtitiwala sa sarili mong ina, Emilio? Nay, malaking kapalit din ang hilig na ito. Ang ibibigay namin sa inyo. Gusto lang naming masiguro na patas ang lahat. Emilio, nakakalimutan mo na ba na ako ang ina mo? Ako ang pinuno ng baryong to. Sa akin kayo nagmula. Pagkatapos ay pagsasalitaan mo ko ng ganyan, na para bang kalaban mo ko? Gusto lang po namin makasiguro, nanay. Anak niyo kami. Alam namin kung paano kayo kumilos. Kung hindi namin maiahati si Donna at Gab, may posibilidad na saktan niyo sila at patayin. Hindi ko na talaga gustong tabas ng dila mo, Victoria. Kung hindi kayo susunod sa akin, pues, wala tayong kasunduan. Ngayon din, ako mismo ang papatay sa dalawang yan na sa harapan ninyo. Sa isang iglap, muling bumalik sa anyong halimaw ang mga sigbinan. Ganon din si Emilio at matapat niyang pinalibutan sina Lolo Gab at Lola Donna para protektahan. Kasabay ng mga nakakakilabot na alulongay ang malalalim na paghinga ni Lola Donna. Hindi na niya alam kung ano ang magiging kahihinatnan ng lahat, Sir Jupiter. Kahit anong anggulo pa niya tingnan, alam niya na talong-talo sila at parang hindi na makakalabas sa baryong yun. Ngunit nang lumingon siya kay Lolo Gab, umiiyak ito, tikom ang bibig. Masama ang tingin sa mga aswang sa harapan at parabang handang lumaban kahit isa lamang siyang normal na tao. Sa puntong yun, hindi napigilan ni Lola Donna na masaktan para sa matalik na kaibigan. Kahit hindi niya alam ang nararamdaman nito, alam niya sa sarili na kung siya ang mapapahamak at si Lolo Gab ang nasa panganib, kaya rin niyang maging matapang. Mula sa kanyang bag, inilabas ni Lola ang 2 krus. Ibinigay ang isa kay Lolo at hawak niya ang isa na parang hudyat ng pagsasalpukan ng mga sigbinan sa kanilang paligid. Habang nakahanda sa posibleng atake, ginamit nila ang gintong krus bilang sandata.
Nang magkaroon ng pagkakataon, sumakay sila sa likuran ni Victoria at Emilio na parabang alam na balak nilang tulungan sila. At agad silang tumakbo palayo. Sa bilis ng kanilang kilos, halos mahulog si Lola Donna sa likod ng halimaw, ngunit mabilis siyang nakaiwas sa mga humahabol. Ilang beses siyang tumalon at gumulong sa lupa bago muling sumampa sa likuran ni Emilio at tumakbo. Nang tanaw na nila ang boundary ng dalawang barangay, nagkatinginan sina Lolo Gab at Lola Donna. Saglit na tumango para magbigay ng senyales sa isa't isa. Pagkatapos noon, sabay nilang itinusok ang dulo ng gintong krus sa likod ng mga sigbinan. Mabilis nilang hinawi ang balat ng mga halimaw gamit ang krus at malakas namang pumalahaw ang dalawang halimaw at tumilapon sa biglang pagtayo at pagdama sa nasaktang katawan. Agad namang tinakbo ni Lola ang kariton ng kanyang paninda kasama si Lolo Gab, itinulak nila hanggang makalampas sa boundary. Pagkatapos ay nagmadaling binuhusan ng gas ang uling, sinindihan at sabay na inihagis doon ang mga balat na nakuha nila sa dalawang halimaw. Nang lumingon sila, sakto namang bumagsak ang katawan ng halimaw at muling bumalik sa pagiging tao. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Lolo at Lola, tumakbo sila pabalik para tulungan sina Emilio at Victoria na masyadong mahina dahil sa mga sugat. Nang akmang sasakmalin sila ng isang halimaw, bigla silang umangat na apat sa ere, tumalsik at parang sakong inihagis lang ni Mang Bitoy na nasa anyong kabayo, at saka sila hinatid sa boundary. Pabagsak na tumalsik ang apat sa labas habang ang mga halimaw ay umurong na parang mga tutang natakot bigla. Sa gitna ng mga yon ay si Madam Heli, namumulang mga mata habang nakatingin sa kanila ni Lolo at Lola Donna. Ngunit huli na, hawak na nila ang magtatapos sa lahat. Hinihingal man, sabay na inihagis nila Lolo Gab at Lola Donna ang krus. Sabik na abangan ang susunod na mangyayari. Anong ginagawa ninyo? Pasensya ka na, Emilio. Pero hindi ko na kayang hayaan na may mabiktima pa ulit sa baryong to. Kailangan na itong matapos. Nakita mo ba, Emilio? Victoria? Ang mga taong pinili nyo, kumpara sa sariling dugo at lahi, sila pa ang magiging wakas natin. Nay, patawarin mo kami. Pero mas mabuti na ito kasi tuluyan tayong lumala. Hindi namin gustong mamuhay sa dilim habang may nasasaktan. Madam Heli, hindi po masasama ang anak ninyo. Kahit na ipinanganak silang may lahing sigbinan, mas matimbang pa rin sa puso nila ang pagiging tao, ang pagiging mabuti. Sana kahit ngayon lang sa huling pagkakataon, kaya niyong tanggapin yun bilang isang magulang. Sabi ni Lola Donna, kitang-kita niya sa mga mata ni Madam Heli noon ang namumuong luha. At siguro kung nagawa pa nitong makapagsalita bago lumubog sa lupa ang kanilang baryo at matabunan ng mga damo, puno at naging kagubatan, baka nagawa pa nitong humingi ng tawad sa mga anak niya. O kahit papaano, makita ni na Emilio at Victoria kung paano lumuha ang kanilang ina kahaluman ng galit at pagmamahal. Ngayon, ang tinutukoy ni Lola Donna na baryo ng mga aswang na nagdiriwang ng marangyang fiesta ay isa ng kagubatan na hindi kailanman sinubukang pasukin ng kahit sino. Hindi dahil sa kwento lamang, kundi dahil sa mababangis na mga hayop na nakatira doon na madalas makapahamak sa mga taong sumusubok pumasok. Kung tatanungin si Lola Donna, hindi niya rin alam kung ano ang nangyari matapos yun. Pero posibleng naging mabangis na hayop sa gubat ang mga sigbinan. Mabangis, ngunit hindi na aswang na may kakayanang magbalat kayo. Isa lang ang malinaw sa kanya, ang mga pusong minsang humanap ng kalayaan ay tuluyang lumaya. At ito ay dahil lamang sa isang laro na naging dahilan upang magtagpo silang apat. Ano to? Isaw, bito ka ng manok. Ano, kunwari hindi mo alam? Hindi naman kasi isaw ang tawag namin dyan. Oo nga naman, Donna. Ikaw kasi hindi ka malang mag-iba ng paninda. Bakit palaging isaw? Pwede namang dugo, laman o kaya paan ng manok. Oo, ikaw ang nakaisip. O kaya ang gumawa. Para naman hindi lagi nakahati ka lang sa paninda ko. Gumawa ka na ng sarili mong kariton. Oo nga naman, Gab. Kailangan na rin namin mag-ipon ni Donna.
para sa pampakasal namin. Kaya bumukod ka na rin ng paninda. Anong pampakasal? Pakasalan mo mga isaw ko. Oo, ayan. Ikaw na magtinda dyan. Kasal-kasal ka dyan. Ikaw naman, hindi ka naman biro. Ay nako, Emilio. Hindi mo ako madadyan sa mga ganyang banat mo, no? Mabuti sana kung mayaman ka eh. Hindi eh. Ampun ka pa ni nanay sa bahay. Botong-boto naman sa akin ang nanay mo ha. Gusto nga kaagad niyang magkaapo eh. Ay, Diyos ko, kilabutan ka nga, Emilio. Kung ano-anong pinagsasabi mo dyan. Ay naku kayong dalawa. Alam mo ba, ganyan din ako noon, Donna. Pero tingnan mo, dito pa rin ang bagsak ko sa kaibigan mo. Basta hindi. Kapag nakapagpatayo na ako ng sarili kong isawan, yung hindi nakariton, saka ko lang maisipang mag-asawa na. Yun lang naman pala eh. Bakit hindi mo agad sinabi, Donna? May paraan tayo dyan. Teka, saglit. Oh, anong kinukuha mo? Surpresa namin sa inyo. Ano yan? Eto, lumapit kayo sa akin, bilis. Oh, ginto ba yan? Shh, huwag ka nga maingay. Baka may makarinig sa'yo. Manakaw pa to. Emilio, saan ka naman kumuha niyan? Dala ko. Paano? Nung bumuo tayo ng plano, hindi ka ganun natakot sa akin. Alam mo, kahit mo paano, naniniwala kang hindi kita sasaktan. At may kutob akong mahulaan mo na hindi naman talaga kami makakalampas sa kabilang baryo. At dahil kilala namin kayong pareho, alam namin hindi kayo basta-basta papayag na mangyari yon. Kaya sinilid namin ang maliliit na gintong ito sa bulsa namin para kung sakaling maging tao na nga kaming tuluyan at makalampas, maibibigay namin to sa inyo bilang pasasalamat. Sigurado ba kayo? Oo naman. Akin na. Hep. Sandali. Oh, bakit? Pakasalan mo muna ako. Paano ba yan, Donna? Wala ka ng takas. Napakadaya. Bakit, Donna? Hindi mo ba gusto ang kuya ko? Gusto, pero ang dami kong mga kapatid eh. Hindi dapat pag-aasawang inuuna ko. Paano kung ganito lang? Paghanda ka na, pagpakiramdam mo, kaya mo nang bumuo ng sarili mong pamilya, tsaka tayo magpapakasal. Paano kung ilang dekada pa mangyari yan? Kahit ugod-ugod na tayo, handa akong maghintay hanggang sa kung kailan ko makukuha ang matamis mong oo. Ano? Payag ka ba? Payag na yan. Tatanda kang dalaga niyan, Donna. Gusto mo bang maging katulad ni Aling Marites na laging galit at masungit? Sige ka. Yun ang mangyayari sa'yo pag hindi mo tinanggap sa Emilio. Salamat ha. Nakatulong ka talaga eh, no? Pero hindi biro, Donna. Kilala kong kuya ko. Ni minsan, hindi yan nakuha ng babae. Kahit paanong paglapit ng babae sa kanya. Kaya ngayon, sigurado akong tutuparin niya mga pangako niya sa'yo. Sige, pumapayag na ako. Yes! Wala mo ng isa. Huh? Hindi ba maghihintay ka kahit kailan, sabi mo? Oh, Oo naman. Kahit kailan. Mangako. Hindi nga binigo ni Emilio. Sabihin na natin ang aking lolo Emilio ang kanyang mga pangako kay Lola Donna. Kahit ang mga kapatid at kamag-anak ni Lola Donna noon ay humanga sa matyagang paghihintay ni Lolo Emilio. Hanggang sa lumipas ang 4 na taon, si Lola Donna na mismo ang nagpakasal sa kanya. Sa puntong yon, natupad na niya ang kanyang pangarap. Hindi lamang pangarap sa buhay, kundi pangarap na naging sandigan at ikinabubuhay ng aming pamilya hanggang ngayon. Bata pa lang ako, Sir Jupiter, kilala na namin si Lola Emilio at Lola Victoria bilang mga ulila sa magulang. Pero dahil sa aking assignment, hindi ko akalaing malalaman ko ang katotohanan sa likod ng mga nakakatuwang samahan nila Lolo Gab at ng kanyang asawa na si Lola Victoria. Pati na rin ang aking Lola Donna at ang aking malambing na Lolo Emilio. Kung iisipin, kahit ako ay nahihiwagaan sa kwento ni Lola Donna. Ngunit kilala ko siya. Hindi siya nagsisinungaling. Prangka at laging totoo lamang ang sinasabi ng bibig niya. Kaya nga po siya ang paborito kong Lola. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Jupiter. Sana po mapili ninyo itong kwento ko. Maraming salamat po sa pakikinig.